Hi, magandang umaga. Welcome ulit sa aking vlog. So ngayon, naglalakad lang tayo. Dahil iniwanan ko na yung isang motor kasi nung nakaraan, flat yung ginamit ng may-ari yung motor ko. Na flat naman ngayon yung harapan. So, ang gagawin natin ngayon, puntahan ko yung motor. Nagdala ko ng parang WT-40 rin to. Pero CRC pala, 556. Pang tanggal ng mga kalawang, ganyan, mga dumi-dumi. Kasi ibabalik ko na yung gulong ngayon, yung motor ko. Pero sa harapan lang naman yung kaya madali. Kailangan ko lang sprayan nito para siguradong walang mga nakaipit-ipit na mga dumi sa gulong bago ko ibalik, para sure na walang magiging problema pag tagal. So, yun nga, kalalabas ko lang ng bahay. Lalakad lang ngayon. Punta sa motor and yun, wala yung may-ari. Wala yung may-ari ngayon sa farm. Wala rin akong kasama kaya mag-isa ko na naman. Pero okay lang kasi alam ko naman na yung mga gagawin, tsaka naiplano ko ng mabuti. Punta lang tayo ngayon sa motor saglit. Medyo malayo, pero yan, enjoy nyo muna yung paglalakad. Ganyan lang naman. Doon pa tayo pupunta, doon. Ito yung mga AB cows. Mga AB cows namin yan. Tapos yun yung mga lame cows. Kasi ngayon meron kaming tatlong mobs. Una, yung mga spring cows. Yung pangalawa, mga autumn cows. Tapos yung pangatlo namin, yung mga lame mobs, so yung may sakit. Yung mga spring cows na yan, syempre, kaya spring cows, sa mga hindi pa nakakaalam, during springtime sila nanganganak. Kaya tinawag silang mga spring cows, mga spring calvers. And ganun din sa autumn cows. During autumn season talaga sila nanganganak. Siniset yun. Basta parang, kunyari, nanganak sila ng, anong date ba ngayon? Mga September, nanganak sila mga September. Basta, mga springtime. Mga 1 month siguro after matapos yung calving, or a few weeks after calving, yun, i-inseminate na agad sila, i-AB na sila para sa susunod na taon, ganun pa rin. Same na, anong tawag dito? Same na date pa rin sila o month sila mga anak, same na season. So, malapit na tayo sa motor. Yan. Diyan yung shed. Yan, mga traktora. Yan lang naman yun. Hindi ko lang na-video yung kahapon kasi nga sobrang busy, pero kahapon nagpalit ng nagpalit na ng VAT kahapon. Mas malaki na yung VAT namin ngayon, which is a good thing naman para sa farm, kasi ibig sabihin magandang performance ng farm, kaya nakakapag-upgrade siya ng mga gamit. And hopefully nga pagtagal sana mag-upgrade pa lahat, pati yung dito, yung ibang mga gamit dito sa farm, sana maayos din. And sa summer, yung mga race namin papunta sa shed tsaka sa yard, i-upgrade na rin, lalagyan na siya ng rubber matting para mas komportable yung mga baka na maglakad tsaka o kaya maghintay, kasi minsan pag kulang pa sa oras, kasi may oras kaming para papasukin sila sa yard, pero minsan napag-aantay namin sila dun sa may gate para hindi sila nakatapak sa mga bato-bato, lupa, ganyan. Kung meron man, rubber matting na yon. So ito yan nga pala yung gagawin natin ngayon, yung motor. Makita nyo naman, nakatanggal yung gulong. Yan. Ispirayan lang natin ng mabuti
Para siguradong wala yung mga dumi. Ganyan. Tsaka dito kasi hindi parang sa Pilipinas na lahat may gagawa para sa'yo. Kasi lahat, maraming klase ng trabaho sa Pilipinas eh. Dito, ikaw din ang gagawa ng lahat ng to. Kaya ngayon, ang problema natin ay kung paano natin itataas yung motor. Yun ang isipin natin kung paano. Kasi nga pala nakababa siya. Itumba lang natin sa kabila. O ha? Diba? Mas ma-shoot na natin sa ngayon. Ang hirap lang din pala ang hirap din lang din palang maglagay ng gulong, lalo na pag disc brake. Yan, malapit naman na tayo. Kailangan lang natin sprayan ulit yung mga bolts na gagamitin natin para siguradong walang magiging problema.